Ang istoryang mapakikinggan natin ngayon ay kwento ng makalat at maduming kapitbahay. Magandang araw sa inyo, Miss Bella, at sa lahat ng mga listeners nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Edna. Hindi ko tunay na pangalan. Alam nyo yung pakiramdam na may mga bagay kayong hindi maitapon, gamit o damit. Hindi dahil kailangan pa, kundi dahil ayaw nyong bitawan. Ganon ang unang tingin ko sa kapitbahay naming si Clea. Pero sa paglipas ng panahon, nag-iiba na. Hindi na siya nagtatago lang ng mahahalagang gamit. Sa halip, nag-iipon na siya ng kung ano-anong gamit. Sabi nila, love your neighbor. Pero paano mo naman mamahalin ng isang kapitbahay na ginawa ng dump site ang bakuran niya? Ilalabas ko na to para makuha ng basurero. Nakakadagdag na kasi ng kalat dito sa atin. Sigurado ka? Baka mamaya may mapakinabangan pa dyan. Wala na. Yung iba, basag na. Yung iba, madumi na rin at sira na. Ay nako, sayang naman ito. Pwede pa to, ididikit ko lang. Nako, Aling Clea, itatapon na po yan. Basag na po yan. Delikado na hong gamitin. Ay hindi, matibay pa to. Hindi lang kayo marunong mag-ayos. Eto, pwede pa to. Lalagyan lang ng tubig o pagkain. Pwedeng gamitin ito. Aling Clea, madumi na po yan. Kita nyo naman itim na ang itsura niya. Ano naman ngayon? Mahuhugasan pa to. Hindi porket madumi, wala ng silbi. Hindi naman lahat may pambili ng bago. Hayaan mo na siya, Edna. Kukunin niya kung anong gusto niya. Ay, magagamit ko pa ito. Basahan o pantakip sa kung ano. Sayang naman kung itatapon nyo lang. Kaya nga po namin yan itatapon na kasi hindi na po pwedeng gamitin. Para sa inyo, wala nang silbi ito. Pero para sa akin, meron pa. Hindi nyo lang alam kung paano gamitin ang mga bagay. Mas mabuti nang may itinatabi kaysa wala nang mahugot kapag may kailangan. Ay nako, hindi ko talaga alam kung maaawa ako o maiinis sa matandang yon. Alam nyo, sa bawat komunidad, may mga simpleng eksena talaga na unti-unting nagiging problema. Minsan, iniisip natin, bahay naman nila yan, buhay nila yan. Pero paano kung yung ginagawa ng isang tao, hindi lang siya naaapektuhan? Paano kung pati kalusugan, kapayapaan at buhay ng iba nadadamay na? Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kalat o sa pagiging dugyot ng isang tao. Makikita natin dito kung paano ang isang simpleng ugali kapag pinabayaan pwedeng maging dahilan ng takot, galit at trahedya. Aling Clea, ano po yung ginagawa nyo? Bakit tinatakpan nyo na naman yung bintana nyo? Ang init-init ho ng panahon. Para walang makasilip dito sa bahay ko. Ha? Wala naman pong sumisilip dyan. Hindi mo alam, may mga mata kahit saan. Pero ang dilim na po niyan sa loob nyo. Hindi nyo na po makikita yung labas. Hindi ko naman kailangang makita yung labas. Mas mahalaga, hindi ako nakikita ng marami. Aling Clea, okay lang po ba kayo? Eto, mas maganda ito. Mas makapal. Para walang makapasok. Makakapasok po saan? Bakit ba kayo nakikialam? Ito ang gusto kong gawin sa bahay ko. Huwag mo akong kinu-question. Edna, okay ka lang? Ano bang nangyayari dito? Tinatakpan niya kasi yung bintana niya ng dyaryo at mga magasin. Para saan naman daw? Sabi niya, para walang makasilip sa kanya. Ganun ba? Hayaan mo na lang. Yun naman ang gusto niya. Isang hapon,
Abala si Edna sa pagwawalis sa tapat ng bahay nila. Pawisan na ang noo niya pero tuloy pa rin sa pag-ipon ng mga tuyong dahon na tinatangay na ng hangin. Nang napahinto siya, nakita niya si Aling Clea. Papauwi na ito, halos nakayuko na sa bigat ng dala. Isang sirang electric fan ang nakasabit sa isang kamay, habang sa kabila naman ay may basag na timba at isang sako na puno ng pinaghalong plastik, bakal at kung ano-ano pa. Sumasayad na rin sa lupa ang sako sa sobrang bigat. Mga bata, mag-ingat naman kayo sa bola. Baka mapuntahan ng mga halaman ko. Masisira ang mga ito. Sorry po, Ate Edna. Hindi na po mauulit. Ay, Gilbert, tignan mo yun oh. Bakit? Ano ba yun? Tignan mo naman si Aling Clea. Nagdadagdag na naman siya ng mga kalat niya. Parang araw-araw na lang ano? Hindi na nauubos. Lagi na lang siyang may inuuwi. Hindi ko na nga alam kung saan niya nilalagay ang lahat ng yan eh. Puno na yung bakuran niya. Pati loob, sigurado ko wala nang space. Parang konting galaw na lang eh, babagsak na yung lahat. Grabe, parang galing na naman sa tambakan yan. Anong parang? Hindi na yan parang. Sigurado doon na naman naglagi yan. Tignan mo yung dala niya. Sirang electric fan. Tapos ano yan? Basag na timba. Ano pa bang mapapala niya sa mga yan? Mabuti naman sana kung maibebenta niya. Kanina nga may nakita akong daga eh. Galing dyan. Diretso dun sa ilalim ng gate natin. Ha? Totoo ba? Oo, malaki talaga yun. Tingnan mo, hindi na nga niya halos mabuhat. Pinipilit pa rin niya. Habang papalapit si Aling Clea sa bahay nito, mas lalo nilang naaamoy ang dala nito. Halo-halong amoy ng kalawang, lumang plastik at nabasang papel na matagal nang nakatambak. Pagdaan ni Aling Clea sa tapat nila, hindi man lang ito tumingin. Diretso lang, parang wala siyang nakikitang tao sa paligid. Pero may naririnig silang mahihinang bulong. Habang papasok si Aling Clea sa gate niya, nahihirapan siyang itulak yon dahil may nakaharang na namang mga gamit. Lumang bisikleta na walang gulong, mga kahon na basa na, at kung ano-ano pang hindi na makilala. Sayang naman ito. Pwede pa to. Aayusin lang. Narinig mo yon? Oo, parang kinakausap na naman niya yung sarili niya. Nababaliw na yata yang si Aling Clea eh. Pero kapag kinausap naman matino. Paano pa kaya siya nakakapasok dyan? Hindi mo na nga makita yung sahig sa dami ng mga nakatambak. Sanay na siya. Alam na niya kung anong gagawin at kung saan siya sisingit. Pero delikado yan, Gilbert. Paano kung matumbang lahat ng yan sa loob? Aba, malay ko. Hindi ko rin alam kung paano pa siya nakakatulog dyan. Baka pati sa higaan niya, puro gamit na rin. Oo, kahit wala nang mapaglagyan, pipilitin pa rin. Hindi ko na alam kung matatawag pa ba ang bahay. Mukha na kasi talagang tambakan. Pinilit ni Aling Clea na ipasok ang mga dala niya. Sinisiksik sa kung saan may espasyo. Halos wala nang makita sa loob. Ang bintana, puno ng lumang dyaryo at magasin, nakadikit at nakasiksik sa kung saan. Sa bakuran, mas lalong halata ang sitwasyon. May mga kinakalawang na lata na nakatambak, basag na bote na may tubig, mga plastic container na hindi alam kung kailan huling nilinis, at mga hose na nakasabit sa kung saan-saan, parang sapot ng gagamba. Biglang may dagang mabilis na tumakbo sa gilid. Ay! Nakita mo yun? Ang laking daga! Sabi ko sa iyo eh, dyan na talaga sila galing. Grabe, parang pusa na siya sa laki. Panigurado ko pag nagtagal pa yan, madadamay na tayo dito. Parang ngayon pa nga lang damay na tayo. Dumadami ng mga ipis dito sa bahay natin.
Hindi naman natin pwedeng pasukin lang ang bahay niya para linisin. Kaya nga, ay, natatakot ako dun sa daga na yun ha. Paano kung pumasok yan sa kwarto natin habang natutulog tayo? Kanina nga may narinig akong kaluskos dun sa may kisame. Akala ko pusa lang. Pero sa tingin ko baka daga yun eh. Ay nako, wag mo naman akong tinatakot lalo. Totoo naman eh, habang dumadami yan sa kabila, hahanap yan ng ibang pupuntahan. Tayo pa naman ang pinakamalapit sa kanya. Kaya dapat mas maging maingat tayo. Dahil magkatabi lang ang bahay, halos araw-araw nakikita ni Maxie ang bawat kilos ni Aling Clea. Kung anong oras ito umaalis, kung ano ang inuuwi, at kung paano nadadagdagan ang tambak sa labas ng bahay nito. Isang umaga, habang nagdidilig si Edna ng mga halaman, narinig niya ang kalansing ng bakal at pagkalagkad ng kung anong mabigat sa simento. Pagtingin niya, nandoon si Aling Clea, may dala na naman. Hay nako, ano na naman kayang gagawin niya sa sirang monoblock chair na yon at 2 lumang gulong? Aling Clea, baka naman pwedeng iligpit nyo naman po yung mga yan. Nakaharang na ho kasi sa may daanan. Bahay ko to! Huwag kang makialam! Gagawin ko kung anong gusto ko! Hindi naman po sa nakikialam ako. Hindi mo bahay to! Kung ayaw mo, huwag kang tumingin! Oh, anong nangyayari? Wala, ganun pa rin. Hindi talaga papaawat yan. Grabe, pati gulong, kinukuha na niya. Hindi ko nga alam kung saan niya pa ilalagay ang mga yun. Wala naman siyang paggagamitan. Kaya nga eh, aanhin kaya niyang mga yan? Hay, ewan ko ba, parang hobby na lang niyang mangolekta ng kung anong gamit. Pero parang hindi yun problema para kay Aling Clea. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pa siyang naging komportable sa paglapit sa bahay nila Edna. Hindi para makipagkwentuhan, kundi para manghiram ng kung ano-ano. Isang umaga, habang nagluluto si Edna, may narinig siyang katok, tawag na paulit-ulit. Oh, Aling Clea, anong kailangan nyo? Edna, pahiram nga sana ako ng walis. Ho, sige po. Mabuti naman at naisipan yung maglinis sa inyo. Huwag mo na kayang pahiramin yan. Baka magalit naman. Ngayon lang naman hihiram sa atin yan eh. Kahit na, magalit siya kung magalit. Hayaan mo na. Baka sakaling maging maayos yung bakuran niya. Maglilinis siya. Sana lang talaga. Baka kung ano lang ang gagawin niya eh. Tignan natin pag natapos na siya. Pero ang nagiging problema, kapag ibinabalik na ang mga gamit na hiniram, doon nagsisimula ang mas matinding inis ng mag-asawa. May malagkit na itim na langis ang hawakan at may amoy na parang galing sa lumang makina o kanal. Gilbert, tignan mo to. Isinoli sa akin ni Aling Clea. Anong ginawa niya dyan? Hindi ko nga alam. Ayaw matanggal eh. Parang sumisingaw na sa kahoy yung amoy. Parang ginamit niya sa kanal. Parang may pinagbanlawan siya na kung ano. Amoy pa lang, parang basura na. Bakit ba kailangan pa niyang gamitin ng ganon? Kung hihiram sana siya, aalagaan naman niya. Akala ko pa naman maglilinis siya. Bakit parang mas dumumi pa? Tapos pati tong mga gamit natin, ganito niyang isusoli. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, wag na kasi natin siyang pahihiramin pa ng mga gamit. Ikaw lang kasi yung mapilit eh. Hindi yan yung unang beses na nagsoli yan ng ganyan ha. Mas okay pa na magalit siya kaysa tayo ang mapeperwisyo. Pero hindi lang iyon ang problema. Unti-unti nagbabago ang paligid. Isang gabi, narinig ang malakas na sigaw ni Edna. Napatakbo kaagad si Gilbert sa kanya.
Nasa ibabaw ng upuan noon si Edna nang may malaking daga na dumaan sa ilalim ng mesa. Mabilis itong tumakbo papunta sa likod ng kabinet. Ah! Gilbert! Oh, bakit? Anong problema? May daga na naman. Pang-ilan na yan ah? Doon sa kabila. Doon talaga galing yan. Anong gagawin natin? Yung mga pain, yung pang-spray, parang hindi naman umeepekto. Hindi na to madadaan lang sa ganoon. Dapat mapaalis na ang mga pesting yan. Grabing perwisyo na, lalo sa atin. Tayo ang pinakamalapit sa kanya. Eh anong gagawin natin, Gilbert? Araw-araw na lang may lumalabas. Kung hindi daga, ipis naman. Bukas, ano na namang lalabas? Kahit anong gawin natin, babalik lang sila. Hanggat andun yung mga tambak niya, hindi mawawala ang mga to. Eh hindi naman siya nakikinig sa atin. Kahit anong pakiusap natin, siya pa ang galit. Hindi na pakiusap ang kailangan nito. Kailangan na tong aksyonan. Anong ibig mong sabihin? Pwede na nating i-report to. Hindi na lang to tungkol sa kanya. Damay ng buong paligid, lalo na tayo. Natatakot na talaga ako, Gilbert. Sana lang may mangyari sa pagrereklamo natin. Hindi nagtagal, pati pagkain nila naaapektuhan na. Yung tinapay na kabibili lang kahapon, kinabukasan may maliliit ng puting amag. Yung gatas, mabilis nang mapanis. Kahit lutong ulam, hindi na tumatagal katulad ng dati. Kahit anong ingat nila sa kusina, parang walang epekto. Mas mabilis masira ang pagkain kaysa normal. May kakaibang amoy na unti-unti nang bumabalot sa loob ng bahay. Pati ang mga halaman, naninilaw at natutuyo na kahit dinidiligan naman araw-araw. Parang may kung anong nakakaapekto sa paligid nila. Habang tumatagal, naging malinaw na hindi na ito simpleng problema ng panahon. May pinanggagalingan na ito at ramdam nilang galing ito sa kabilang bahay. Gilbert, tingnan mo to. Hindi pa expired yan ah. Kabibili ko lang yan kahapon. Kaya nga, naguguluhan nga ako. Pati yung gatas napapanis na kaagad. Panis nga. Pero, ka-open lang nito ah. Oo, kahapon ko lang to binuksan. Hindi pa nga ubos ni hindi pa nangangalahati. Baka naman sa init lang ng panahon. Hindi Noon kahit mainit naman, hindi naman ganito kabilis masira. Kung ganon, bakit nagkakaganyan yan? Ewan ko ba, parang kahit anong gawin ko, nasisira pa rin. Oh, araw-araw ko namang dinidiligan to ah. Bakit ganito? Nalalanta na kaagad tong mga halaman ko. Tuwing hapon, doon na talaga nila nararamdaman ang pinakamasama. Habang umiinit ang araw, sumisingaw ang amoy mula sa bahay ni Aling Clea. Amoy ihi, amoy panis na pagkain, amoy nabubulok na kung ano. Madalas napapahinto si Edna sa ginagawa niya. Ang baho naman nun, nakakasuka. Mas matindi ngayon, parang sumisingaw na talaga galing dun sa may tambak niya. Wala namang ibang source kundi dun lang. Hindi ko na kaya to. Araw-araw na lang ganito. Kahit nasa loob tayo ng bahay, naaamoy pa rin. May mali na talaga Wala namang nagawa yung barangay tungkol doon sa reklamo natin. Ilang beses na tayong nagsumbong. Palibhasa kasi kapatid ni Aling Clea yung kapitan natin. Kaya naman pala walang aksyon. Kahit gaano kalala, parang bulag-bulagan lang sila. Hindi lang naman tayo ang nagrereklamo. Pati yung mga kabilang bahay. Pati nga dun sa dulo Pare-pareho tayo ng problema. Hihintayin pa ba nilang may magkasakit ng malala bago sila gumalaw? Ganun na nga siguro. Pag tayo naman ang umaksyon, magagalit sila. Tayo pang babalik ta rin na trespassing tayo.
Ay nako, napakabulok talaga ng sistema dito. Isang tanghali, tirik ang araw at halos walang hangin. Mas lalo tuloy kumapit ang amoy mula sa bahay ni Aling Clea. Parang hindi na ito nawawala sa ilong. Sa loob ng bahay nila, hindi mapakali si Gilbert. Ilang araw na rin siyang may mga pantal sa braso. Si Edna naman, halos kamutin na niya ang leeg sa sobrang kate. Hindi na pwede to, Edna. Lalo lang lumalala ang lahat. Alam mo naman na kahit anong pakiusap natin, wala namang nangyayari. Wala na akong pakialam kung magalit siya. Hindi na lang tayo naaapektuhan dito. Pati mga bata nagkakasakit na. Gilbert, sandali. Sandali lang. Baka gumulo lang ang lahat. Kesa naman tayo yung naghihirap. Aling Clea! Aling Clea! Ano ba? Bakit ka ba nang aabala, ha? Pakiusap naman. Baka pwedeng linisin nyo naman tong paligid nyo. Hindi na kasi maganda yung nangyayari. Nagkakarashes na kami. Nangangati na kami dahil dyan sa hangin. Ako na nga itong mahirap. Ako pang masama para sa inyo. Wala naman akong ginagawa. Wag na ho kayong magpaawa pa. Ano? Kasalanan ko na ang lahat. Lahat na lang sa akin nyo isisisi. Hindi po namin sinasabing lahat. Pero kasi Lalakasan ko na lang ang pagdadasal ko para sa inyo. Huwag nyo lang isisi sa akin yung mga nararamdaman nyo. paanong hindi namin isisisi sa inyo? Kita nyo naman kung gaano kadugyot yung paligid nyo. Mabuti naman sana kung kayo lang ang nakatira dito. Hoy! Hindi ako marumi. Kayo ang maarte. Konting amoy lang nagrereklamo na kayo kaagad. Gilbert, tama na. Sige na, baka lumala pa to. Hindi na konting amoy lang to. May mga daga na nga sa bahay namin Pati pagkain namin naapektuhan na rin. Di maglinis kayo. Baka kayo ang madumi at makalat. Tapos ibibintang nyo sa akin. Pinagtutulungan nyo ako. Kawawa na nga ako. Matanda na ako at nag-iisa sa buhay. Tapos kayo, inaapi nyo pa ako. Hindi naman ho namin kayo inaapi. Nakikiusap lang ho kami sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo. Bahay ko to. Buhay ko to. Kung ayaw nyo, umalis kayo. Hinila na kaagad ni Edna pabalik sa loob si Gilbert. Halos isara niya kaagad ang pinto na para bang may gustong iwan sa labas. Hindi lang yung matanda, kundi pati yung tensyong namumuo roon. Pagpasok, napaupo agad si Edna sa silya, hawak ang dibdib, mabigat ang paghinga. Si Gilbert naman napahawak sa ulo, parang pilit inuunawa ang nangyari. Sinabi ko naman na kasi sa'yo, hindi siya makikinig. Hindi na siya nakikinig sa kahit sino. Parang kahit anong sabihin natin, baliktad ang dating sa kanya. Tayo pang may kasalanan. Tayo na nga yung naaapektuhan. Tayo pang masama. Natakot ako kanina. Yung tingin niya, parang galit na galit. Defensive siya. Ayaw niyang may makialam kahit mali na yung ginagawa niya. Paano na tayo ngayon? Hindi na natin siya makakausap ng maayos. Galit na siya sa atin. Kahit anong pakiusap ang gawin natin, wala na siyang pakialam. Tayo ang magtitiis sa amoy, sa peste at maging sa sakit. Kailangan na nating idamay yung ibang mga kapitbahay natin. Hindi lang tayo ang may problema sa kanya. Pero kahit sila, natatakot ng magsalita. Pero hindi pwedeng ganun na lang palagi. Hindi pwedeng dito na lang matatapos. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Simula noon, mas lalo pang naging matigas si Aling Clea. Kapag may nagrereklamo, mas nagpapaawa siya. Pero habang ginagawa niya yon, may ibang nangyayari na sa paligid. Isang araw, yung aso ni Mang Rudy bigla na lang nanghina matapos makainom sa kanal niya. Kinabukasan, nawala na ito, namatay na. Yung aso sa kanto, ganun din ang nangyari.
Grabe na talaga yung nangyayari. Parang lahat na lang ng mga alagang nagpupunta dyan sa kabila namamatay. Problema na talaga yan. Halatang ayaw galawin ng kapitan eh. Bias siya masyado. Nakakainis. Paano naman tayong malapit sa kanya? Nakausap ko na nga yung sa kabila. Naglagay na sila ng mga takip sa bintana para hindi daw pasukan ng amoy. Ano, effective naman ba? Gagayahin ba natin? Yun na nga eh, hindi pa rin. Meron at meron pa rin yung amoy. Hay, wala na talaga tayong magagawa. Kahit sinong magreklamo, wala eh. Kawawa naman si Mang Rudy. Kasama niya pati sa bukid yung aso na yon. Oo, yun din yung nagligtas sa kanya sa ahas nun. Kung hindi niya kasama yung aso, baka natuklaw na siya. Kita mo nga ano, tapos nawala lang ng ganon. Dahil may naamoy na daga dyan sa kabila. Hindi naman mapupunta dyan yun eh, kung hindi niya sinundan yung daga. Ay nako, perwisyo talaga yang si Aling Clea. Dumating ang isang bagyo na hindi inaasahan ng tindi. Simula pa lang ng umaga, bumuhos na ang malakas na ulan, tuloy-tuloy kasabay ng malakas na hangin. Sa loob ng bahay, nakasilip si Edna sa bintana. Halos hindi na niya makita ang kabilang bahay sa lakas ng buhos ng ulan. Hindi pa man sila tapos magligpit ng mga gamit. Napansin na ni Edna ang tubig sa labas. Unti-unti na itong umaangat sa kalsada. Grabe naman to, ang lakas. Parang hindi titigil. Maghanda na tayo. Mukhang aabutin ng baha itong bahay natin. Kailangan maitaas na natin ang mga gamit. Gilbert, tingnan mo to. Sandali! Ang daming basura! Teka, saan galing ang mga yan? Napupuno ng gilid natin! Gilbert, bumabara na sa harap natin. Hindi makadaan yung tubig. Lalo tayong babahain nito. Lalabas ako. Kailangan maalis ang mga basurang yan. Hindi na umaagos. Ang lakas na ng ulan. Baka mapano ka. Wala na tayong oras. Pag hindi ito natanggal, papasok na sa loob ng bahay natin ang tubig. Dalhin mo yung timba at yung patpat. Ang dami, Gilbert. Hindi mo kakayanin na mag-isang mga yan. Ay, Diyos ko. Lahat ng ito galing sa kabilang bahay. Alam ko, pero kung hindi natin gagalawin ito, mas lalong tataas ang tubig. Ang kapal na ng bara. Hindi na gumagalaw yung tubig. Ibigay mo na sa akin yung patpat ngayon din. Gilbert, pataas na yung tubig. Malapit na sa pintuan natin. Konti pa. Konti pa. Gagalaw din to. Hindi matatapos to. Parang walang katapusan. Dahil hindi na uubos yung galing sa kabila, tayo ang nagdurusa sa kalat niya. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Gilbert sa kabila ng bahay. Doon niya nakita si Aling Clea. Nakatayo lang ito sa may pinto at nakamasid sa kanila. Paglingon ni Edna, nakita niya rin ang matanda na tila ba walang pakialam. Hindi na nakatiis pa si Gilbert. Lumapit siya. Basang-basa, may putik ang paa. Edna, tignan mo siya. Parang wala na siyang pakialam sa nangyayari. Hindi lang tayong nagkakagulo, Gilbert. Tingnan mo, halos lahat sila nasa labas na. Puro basura nang nakukuha nila. Aling Clea, tignan nyo naman to. Epekto to ng ginagawa nyo. Tignan mo, bumabara na sa kanal namin. Galing yan sa mga basura nyo. Perwisyo talaga kayo. Ang dugyot mo na nga, nananalasa ka pa. Linisin mo yan. Linisin mo yung mga kalat mo. Kami ang napapahirapan. Gilbert, alisin mo na yung nakabara. Tumataas na yung tubig. Tignan mo, hindi naman binabaha dito noon. Ngayon, lubog na dahil dyan sa mga basura mo. Bakit ako ang sinisisi mo?
Gawa yan ng kalikasan. Ulan yan. Wala akong kinalaman dyan. Hindi mo kasalanan. Mga basura nyo to. Nagkalat lahat dahil sa inyo. Ulan ang may dala niyan, hindi ako. Pero sa inyo galing ang mga basura. Hindi ko problema kung saan. Problema nyo yan, kaya wag nyo akong idinadamay. Hindi na tama to. Kayo ang punot dulo ng lahat ng ito. Dahil sa kadugyutan at mga ginagawa nyo. Kung ayaw nyong bahain, di lumipat kayo ng lugar. Hindi yung ipapasa nyo sa akin ang sisi. Hindi ko kontrolado ang kalikasan. Grabe naman ho kayo. Kami na nga yung naaapektuhan. Ganyan pa kayo sa amin. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang epekto nito sa amin? Hindi ko naman kayo pinipilit na manatili sa lugar na to. Umalis kayo kung gusto nyo. Tumalikod na noon si Edna. Pumasok sa loob. Iniwan niyang nakatayo sa gitna ng baha si Gilbert. Mas lalo pang umangat ang tubig. Pumasok sa loob ng bahay nila. Napatingin si Gilbert sa bahay nila, sa paligid, sa kanal na barado. Sa likod nila, may ibang mga kapitbahay na rin na nasa labas, nagkakagulo at sumisigaw. Bumabara na dito! Ang taas na ng tubig! Galing sa kabila yung basurang yan! Gilbert! Pumapasok na yung tubig sa bahay natin! Ano? Hindi na talaga to simpleng problema na lang! Ang bilis tumaas! Sa lakas ng ulan na to, siguradong hindi ganito ang aabutin nito! Kunin mo na yung mga gamit! Ilagay mo sa taas! Yung importante, yun ang unahin mo! Mga dokumento, gamot, kahit anong hindi pwedeng mabasa! Diyos ko, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Hindi na umaagos yung tubig dahil sa bara ng basura. Visit na yan, napakaraming kalat. Ano ba yan? Pati basura pumapasok na dito sa loob. Pataas na ng pataas ang tubig. Isara mo na yung pinto. Ako nang bahala dito sa labas. Basta, itaas mo ang mahalagang gamit natin. Humanap ka na rin ng mapupuntahan mong ligtas. Oo, sige, mag-iingat ka. Sa gitna ng lahat, iisa lang ang malinaw. Habang patuloy ang ulan at patuloy ang pagtaas ng baha, may isang taong nananatiling walang pakialam. Sa kabila ng pagkakagulo ng lahat, si Aling Clea walang ginagawa. Isinara lang niya ang pinto at naupo sa loob ng bahay. Pinapakinggan ang ingay ng ulan at ang kaguluhan sa labas. Hay nako, sa simpleng problema, ako kaagad ang sinisisi nila. Ano bang ginagawa ko? Kinukuha ko lang naman ang mahahalaga sa akin. Masama ba yon? Ay, bahalang yan. Hindi naman yan tataas ng sobra. Lintik na! Hindi na naubos-ubos ang basurang to. Ay, buisit talaga. Gilbert, pumasok ka na. Lumalakas na ang hangin at mga kidlat. Hindi pwede. Tataas lalo ang baha kapag hindi ko inagapan ang bumabara sa kanal. Pero delikado na. Halika na. Ay, Diyos ko. Okay pa ako dito. Huwag kang mag-alala. Kainis, ang dami na naman kaagad. Gilbert, ano ba? Pumasok ka na nga. Baka mapahamak ka pa dyan. Halika na rito. Walang mangyayari sa akin. Ipagdasal mo na walang mangyari sa akin. Mas malakas ang panalangin kaysa rito. Panginoon ko, ingatan niyo ang mga taong nasa labas sa oras ng kalamidad na ito. Huwag niyo ho kaming hayaang mapahamak. Ang taas na ng tubig. Kapag nagtuloy-tuloy pa to, aabot na to sa dibdib. Ah! Aray ko! Oh! Anong nangyari sa'yo? Okay lang ako. May tumama lang na bagay sa paa ko. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Mag-iingat ka! Ay!
Ang lakas ng kidlat na yon! Makalipas ang 1 linggo matapos ang sakuna, sunod-sunod na ang nagkakasakit sa lugar. Una ay lagnat. Akala ng lahat ay simpleng trangkaso lang yon. Hanggang sa may mga bata na ring nagkakasakit dahil sa dengue. Hindi nagtagal, dumami pa ang mga naoospital. Usap-usapan na sa buong lugar ang lumalaganap na epidemya. At si Gilbert hindi rin nakaligtas. Isang gabi, nakahiga si Gilbert. Nanginginig kahit mainit ang panahon. Basang-basa ng pawis ang damit niya. Edna, tubig! Bigyan mo ko ng tubig! Ang init mo. Sandali lang, kukuha ako. Oh, eto na. Ang bigat ng katawan ko. Para akong tinatrangkaso. Isa pang ang baso. 3 baso mo na ng tubig yan. Nade-dehydrate ka na. Halika, idadala na kita sa ospital. Ano? Hindi na. Trangkaso lang to. Hindi. Dumudugo na yung ilong mo. Kailangan ka nang maagapan kung hindi mawawala ka sa akin. Gilbert! Tulong! Tulungan niyo ako! Tumayo ka dyan! Tulong! Ang sakit ng ulo ko. Pakiusap. Pilitin mo hanggang sa maidala kita sa ospital. Lakasan mo ang loob mo. Kinabukasan, kinumpirma na dengue nga ang naging sakit ni Gilbert. Halos 1 linggo ito sa ospital at nasalinan pa ng dugo. Pero hindi pa doon natapos yon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Gilbert sa sala, si Edna naman ay naglilinis sa may kusina. May narinig siyang sigaw mula sa sala. Nabigla siya at agad na tumakbo. Nakita niya si Gilbert, hawak ang binti habang nanginginig. Edna! Aray ko! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Kinagat ako ng daga. Ang sakit! Ano? Kalalabas mo lang sa ospital tapos, eto na naman. Halika na, babalik tayo ron. Masakit talaga. Malaki ang daga na yon. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, maturukan ka ng anti-tetano at mabigyan ka ng mga antibiotic. Kailan ba matitigil ang mga nangyayaring to? Hindi ko rin alam, pero sinisiguro ko may balik ang lahat ng ito. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Ay, ang sakit talaga. Ano ka ba? Ang dami na nating pinagdaanan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala. Magiging maayos ang lahat. Pag-uwi nila, napansin kaagad ni Edna sa sahig ng bahay nila ang bakas ng tubig at putik. Mabilis na gumalaw sa gilid ang isang malaking daga. Tumakbo palabas ng bahay. Diretso sa bahay ni Aling Clea. Kasunod nun, lumabas naman si Edna. Hindi na siya nag-isip pa. Kaagad niyang tinawag si Aling Clea. Lumabas naman si Aling Clea, halatang naiirita. Aling Clea! Aling Clea! Pakiusap naman! Ano na naman ba? Hindi nyo ba talaga ako titigilan na mag-asawa? Nakikiusap ulit ako sa inyo. Alisin nyo na yung mga basura nyo at yung mga nakatambak sa inyo. Pinamumugaran na po kasi ng lamok at mga daga. Nagkakasakit na po ang mga tao dito. Bakit? Sa loob ba ng bahay nyo nakatambak at nangingialam kayo? Hindi po. Pero kami ang napeperwisyo dahil dyan sa mga yan. Sigurado ba kayong dito galing ang lamok? Baka madumi lang talaga kayo. Ako lang ang nakikita nyo. Pero ang totoo, dyan sa inyo nang gagaling ang lahat ng yan. Hindi po. May mga dengue na ho. Nakagat na ng daga ang asawa ko galing dyan sa inyo. Di dalhin nyo sa doktor. Ako ba ang gamot? Hindi ho ganon. Pero kayo ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Tumahimik ka. Ako pa talagang sinisisi nyo.
Hindi na ho ito tungkol sa inyo lang. Buong lugar na ho naaapektuhan dahil dyan sa ginagawa nyo. Hindi ko na problema yan. Buhay nyo yan. Huwag nyong ipasa sa akin ang sisi. Hindi ho pwedeng ganito na lang. Napapahamak na ho ang mga tao sa paligid. Wala akong pakialam. Hindi nyo ko mapipilit na alisin ang mga yan. Mahalaga ang lahat ng yan sa akin. Aling Clea, maawa naman ho kayo sa amin. Problema nyo na yan. Huwag nyo akong dinadamay. Naiwan si Edna noon, nakatayo lang sa labas, mabigat ang dibdib. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niya si Gilbert. Mahina pa rin, namumutla at may benda sa binti. Malalim na rin ang eye bags niya dahil sa pagkakaospital. At eto na naman ngayon, may panibago na naman siyang iniinda. Lumapit siya sa asawa at hinawakan ng kamay nito. Kinausap mo ba siya? Hindi na talaga siya nakikinig. Kahit ang dami ng nangyayari, kahit ang dami ng nadamay, wala pa rin siyang pakialam. Ganun pa rin? Mas malala pa nga eh. Tayo pang mali sa paningin niya. Wala siyang naririnig kahit sino. Grabe, hindi na yan pagiging matigas ang ulo lang. Alam niyang may naaapektuhan na, pero pinipili pa rin niyang walang gawin. Parang mas mahalaga pa sa kanya yung mga basura kaysa sa mga tao sa paligid niya. Kahit nakikita niya nang may sakit ang mga tao, may namamatay na ngang mga hayop, wala pa rin siyang pakialam. Hanggang kailan ba ito mangyayari? Kapag may nawala pa ulit? Wala na talaga siyang pakialam kahit sino pang madamay. Tayo ang susunod kung pababayaan natin to. Ano bang pwede nating gawin sa ngayon? Ginawa na natin lahat. Hindi na sapat yung pakiusap lang. Kailangan na talagang may gumawa ng mas matindi pa. Kung hindi gagawin ng iba, tayo ang gagawa. Ako ang gagawa. Huwag naman na sanang umabot pa sa ganoon. Sa sandaling yon, pareho nilang naramdaman. Hindi na ito problema ng kapitbahay lang. May mas malala nang mangyayari kapag hindi pa ito tumigil. Hindi na ito tungkol sa kalat, basura o sa ugali, kundi sa buhay ng mga nakapaligid. Alam nilang pareho na hindi na to makokontrol ng pakiusap lang at ang pinangangamba nila ang kasunod pang mangyayari. Pakiramdam mo ba may mangyayari pa? Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sigurado ako hindi pa tong huli. Ganun din ang pakiramdam ko. Ang dami nang nangyayari, ang dami nang nadadamay. Natatakot na ako. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung paparating. Kung umabot sa punto na wala ng ibang paraan, sana lang walang mangyari sa ating dalawa. Sana nga. Sana matapos na to bago pa mas lumala, bago pa mahuli ang lahat. Ginawa naman na natin ang lahat, pero wala pa ring pagbabago. Iisang tao ang may kasalanan ng lahat ng ito, pero walang magawa ang buong barangay. Ano, maghihintay na lang ba tayo ng milagro? Hindi ko na rin alam. Hindi ko na alam kung ano pang dapat gawin, kung ano pa bang tama. Natatakot na ako. Parang gusto ko na lang umalis dito. Hindi! Walang aalis. Kung may dapat mawala at umalis dito, si Aling Clea yon. Aray ko! Kumikirot ang sugat ko. Magpahinga ka na lang muna. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Hindi nagtagal. May namatay na. Una ay si Mang Rudy. Hindi na umabot sa ospital dahil sa severe dengue. Sumunod yung anak ni Aling Tessie hanggang sa isang batang malapit kila Edna. Ramdam ang bigat sa lugar. Yung dating maingay, halos wala nang naglalaro ngayon sa labas. Kahit mga matatanda, natatakot nang lumabas. Hanggang sa isang gabi, may isang anino na dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng bahay ni Aling Clea.
Isang kapitbahay ang naroon. Hindi na nakatiis noon si Aling Ramona. Asawa siya ni Mang Rudy na tubong si Kihor. Hawak niya ang isang maliit na bote. Sa loob noon may pako, buhok at isang piraso ng papel na may pangalan ni Aling Clea. Pasensya ka na. Wala na kaming magawa. Ito na lang ang tanging paraan ko para maningil sa ginawa mo. Ikaw ang dahilan ng pagkawala ng asawa ko at ilang pang mga tiga rito. Hindi ka marunong makinig. Hindi ka naaawa. Ngayon, sisiguraduhin kong maghihirap ka. Ano yun? May narinig ka ba? Ha? Wala naman. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi eh. May narinig ako. Parang galit na babae. Hindi ko alam kung saan at sino. Ano ka ba? Wala namang ganon. Matulog ka na lang ulit. Kinakabahan ako. Ay, oh, narinig mo? May naguhukay. Kung ano-anong naririnig mo, walang kahit ano. Masyado mo lang tinatakot yung sarili mo. Sige na, matulog ka na. Hindi eh. Parang may naririnig talaga ako. Wala nga yun. Ulan lang yun. Walang iba. Masyado mong pinapakiramdaman ng paligid. Oo, siguro nga. Pero kinakabahan pa rin ako. Parang totoo kasi ang naririnig ko. Ay, nakakakilabot naman. Ito na ang magiging umpisa ng paghihirap mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng pinsalang idinulot mo sa lahat ng taong tiga rito. Babalik sa'yo ng doble at walang lunas na makakatapos rito. Meron na naman. Ano ba tong nangyayari sa akin? Ano ba tong mga naririnig ko? Matulog ka na nga lang. Dahan-dahan, hinukay ni Aling Ramona ang lupa sa ilalim ng bunton ng basura. Sa isang lugar na halos hindi na makita ang lupa. Dahil puno ng agnas na basura na. Ibinaba niya ang bote ron, tinabunan, tsaka umalis. Sa sobrang dami ng kalat, walang makakapansin ron, kahit pa si Aling Clea. Kinabukasan, nagising si Aling Clea na mabigat ang pakiramdam. Bakit ganito? Parang iba ang pakiramdam ko. Ang laki naman yata ng tiyan ko. Bakit may matigas? Ano ito? Parang may maliit na bukol. Hindi! Wala ito. Ano yun? Mga daga lang siguro yun. Baka may mga pumapasok na naman. Parang hindi ko napansin na lumabas si Aling Clea ngayon. Huwag mo na nga ang pakialaman ng matandang yun. Naiirita ako sa tuwing nababanggit siya. Eto naman, napansin ko lang naman, sinasabi ko lang. Baka naghahanap na naman yun ng mas madaming kalat na iuuwi niya. Hindi eh. Kahit yung pinto niya, hindi bumukas. Buong araw na nakasara. Nakapagtataka lang. Lagi ko kasing nakikita yon. Edna, huwag ka na ngang mag-aksaya ng oras sa kanya. May sarili tayong buhay. Yun ang pakialaman mo. May sakit siguro. O wala na siyang makuhang basura. Wala akong pakialam sa kanya. Gaya ng kawalan niya ng pakialam sa atin. Napakarami niyang napeperwisyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung epekto ng ginawa niya. Alam ko naman yon. Hindi ko naman kinakampihan ng matandang yon. Pero naninibago lang ako na hindi ko siya nakita ngayong araw na to. Mas okay nga yun eh, para walang problema. Hindi ko lang kasi maiwasan. Baka may nangyari na sa kanya. Kung meron man, hindi na natin problema yun. Hayaan mo na lang siya. Maghapon, pakiramdam ni Aling Clea may iba sa loob ng tiyan niya. At pagsapit ng gabi, mas lumala pa. Habang nakahiga siya sa kama na nasa may tambak, naramdaman niya ulit yon. May gumagalaw,
parang may gumagapang. Napadilat siya. Sa may dilim, napansin niya yung mga lumang damit na nakasabit sa paligid. Parang may hugis, parang may tao na nakasuot nun at nakatingin sa kanya. Huwag kayong gumalaw. Huwag kayong lalapit sa akin. Gumagalaw nga ba? Oo, natatakot lang ako. Sino yan? Anong kailangan mo sa akin? Wala kang makukuha rito. Hindi totoo to. Pagod lang ako. Pagod lang. Dala lang ito ng nararamdaman ko. Dala lang ng sama ng pakiramdam ko. Uy, ano bang ginagawa mo dyan, ha? Para kang may balak eh. Ha? Para kasing may naririnig lang ako. Parang may nangyayari dyan kay Aling Clea. Ano ka ba? Bakit ba pinapakialaman mo pa yung matanda na yan? Labas na tayo sa problema niya. Siya lang din naman ang may gawa noon. Sa bagay, kung siya nga hindi naawa sa atin noon. Oo, hindi tayo Diyos para mahabag lagi. May karapatan din tayong magalit. Hindi pwede yung pag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay. Sa panahon ngayon, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng mas malaki. Grabe ka naman. Kung ang Diyos nagpapatawad, ano pa tayo? Pero, paano kung may nangyayari nga sa kanya? Wala na tayo ron. Hayaan mo na lang siya. Hindi na natin siya problema. Ang problema natin, kung paano mapapalayas yung mga peste dito sa bahay natin. Oo nga, hindi na sila nawawala kahit ang dami na nating napapatay. Dahil marami pa sila dyan sa kabilang bahay, nandyan ang pugad nila. Nang gabing yon, hindi na nakatulog si Aling Clea. Kinabukasan, mas lalong naging magulo ang isip niya. Habang naglalakad sa loob ng bahay, hindi na siya makatingin ng diretsyo. Parang may gumagalaw sa gilid ng mata niya. Sa sobrang pagkadistract, natapakan niya ang isang matulis na bakal. Tumigil kayo! Tigilan niyo ako! Hindi na ako natutuwa! Aray! Ano ba naman ito? Ano ba tong nangyayari sa akin? Nandyan ka na naman! Para kang nagmamanman dyan eh! May narinig lang kasi akong sigaw. Parang may kasama kasi si Aling Clea dun sa bahay niya. Madalas ko kasing naririnig yung sinasabi niya na tigilan niyo ako. Oh, di ba? Di may kasama siya? Ano? Marites ka na rin ngayon. Hayaan mo na nga yung buhay ng matanda na yon. Baka kasi may ginagawa sa kanya yung kasama niya. Paano kung may mangyari sa kanya? Wala namang ibang tutulong sa kanya. Di bahala siya. Ginusto niya yon. Bahala naman na siya sa buhay niya. May buhay din tayo. Yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Ayun oh, sumisigaw na naman siya. Ano? Nag-aalala ka? Siya ba nag-alala nung binaha tayo? Nung nadengge ako? Nung nakagat ako ng daga? Nag-alala ba siya sa mga kababaryo natin? Lalo na nito lang, nung nakagat ng ahas si Melvin. Ay, oo na, sige na. Hindi ko na siya papakialaman. Aba dapat lang kasi, dahil masama siyang tao. Hindi siya marunong maawa sa iba. Hindi gumaling ang sugat ni Aling Clea. Sa mga sumunod na araw, lalo lang itong lumala dahil nakapaalang ito sa bahay na puno ng basura. Namaga ito, nangitim at nabulok na ang paa niya. May lumalabas na nakakaibang amoy rito. Dinadapuan na ng langaw at kahit anong punas niya, kahit anong balot ang gawin niya, umaalingasaw pa rin. Pinapasukan na rin ito ng mga uod na nasa basura. Kaya sa tuwing nagpapahinga siya, tumitindi ang kirot. Yung mga kalat na dati niyang iniingatan, parang bumabalik na sa kanya ngayon. Yung amoy, pareho ng sa sugat niya. At sa bawat gabi, mas lumalakas ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Hindi ko kayo itatapon. Aray ko, ang paa ko, kumikirot na naman. Kayo na lang ang meron ako. Kahit anong mangyari sa akin, hindi ko kayo hahayaang makuha. Ang baho naman lalo. Hindi na lang amoy bulok to. Ang baho talaga. Ang sakit nga sa dibdib ng amoy.
Tayo ang pinakaapektado dahil tayo ang pinakamalapit sa kanya. Mas lalo lang bumaho yan simula nung umulan. Grabe! Nakakasuka! Ang sakit sa ilong! Pero wala naman tayong ibang magagawa. Hindi tayo makakatulog sa ganito. Lintik na yan. Perwisyo talaga. Nakakainis. Papasukin ko na talaga yan at ilalabas ko lahat ng kalat. Ano ka ba? Makakasuhan ka kapag ginawa mo yon. Masama ba yung gagawin ko? Nakakasama na sa atin yung ginagawa niya. Dahil sa kalagayan ni Aling Clea, sa amoy, sa sugat, sa itsura ng paligid, hindi na nahirapan ng mga kapitbahay na i-report siya sa mas nakakataas. Hindi na rin ito simpleng reklamo lang dahil ilang buhay na ang nawala, ilang pamilya na ang naaapektuhan. Isang umaga, may dumating na mga tauhan sa munisipyo, naka-face mask, may dalang sako, pala at kung ano-ano pang panlinis. Napansin kaagad ni Edna mula sa bintana ang nangyayari. Gilbert, dumating na sila. Nililinis na nila yung mga kalat ni Aling Clea. Sa wakas, mawawala na rin yung mabahong amoy. Ang dami nila. May mga tiga-barangay na rin. Lahat hinahakot na. Matagal naman na talaga dapat yan. Ngayon lang sila kumilos nung sa mas mataas na tayo nag-report. Mga pakitang tao talaga. Matatapos na rin ang pagtitiis ng lahat dito. Mawawala na ang mga peste. Magiging malinis na ulit. Tulungan mo nga ako. Gusto kong makita yung ginagawa nila. Grabe, ganyan pala kadami. Halos mapupuno na yung truck na maliit. Oo, napakarami talaga. Tatambakan din nila ng lupa yan para hindi na sumingaw yung mga basurang naagnas na. Pero hindi lang dapat dyan matapos yan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kung kukunin nila ang basura at hindi paparusahan si Aling Clea, mauulit lang ang lahat ng yan. Oo, tama ka. Dito ka na muna. Lalapit lang ako ron para makibalita. Lumabas naman si Aling Clea. Halatang naguguluhan sa nangyayari sa paligid niya. Nagsimula ng galawin ng mga tao ang tambak. Isa-isa nilang hinahakot ang mga basura, mga lata, plastik, lumang damit, kahon at kung ano-ano pa. Habang tumatagal, mas lalong nagiging desperado si Aling Clea. Pinipigilan niya ang mga ito. Hinahabol niya ang bawat gamit na tinatapon nila. Ano to? Bakit kayo nandito? Aling Clea, kailangan na po naming linisin to. Marami na pong naaapektuhan. Hindi! Hindi pwede! Akin yan! Huwag! Huwag niyong kunin yan! Akin yan! Kailangan ko yan! Aling Clea, delikado na po ito. Hindi na kayo ligtas dito. Hindi niyo naiintindihan! Huwag niyo yang gagalawin! Nakikiusap ako! Tigilan niyo yung ginagawa niyo! Huwag yan! Huwag yan! Babalikan ko pa yan! Aling Clea, tama na po. Para rin naman ho sa inyo ang ginagawa nila. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung bakit ko to ginagawa. Yan na lang ang natitirang alaala ko sa kanila. Huwag niyo siyang kunin. Ano ho bang sinasabi nyo? Basura na ho ang mga yan. Hindi yan basura para sa akin. Nasunugan kami noon. Lahat nawala. Bahay, pati pamilya ko. Walang nailigtas. Kahit isa, wala. Simula noon, lahat ng nakikita kong itinatapon, kinukuha ko, iniipon ko, para may maalala ako, para may mahawakan. Para pakiramdam ko, may naililigtas akong bagay. Aling Clea, hindi po nila kinukuha ito para saktan kayo. Gusto po namin kayong tulungan dahil delikado po dito.
Bibigyan po namin kayo ng gamit na pwede niyong gamitin. Hindi po basura, kundi maayos na alaala. Hindi niyo po kailangang itago lahat para lang maalala niyo sila. Ano? Pwede akong magsimula ulit? Oo, pero magbabayad ka muna sa mga ginawa mo. Nahahabag ako sa kwento mo, pero kailangan mong magbayad dahil sa'yo maraming nawalang mga tiga rito. Aray ko! Ang tiyan ko! Ang paa ko! Masakit na rin! Diyos ko, ang lala na ho ng kalagayan nyo. Idala nyo na siya sa ospital. Hindi na rin pa lumaban pa si Aling Clea. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nilinis ang buong paligid. Kasabay ng paglilinis, parang gumaan hindi lang ang paligid, kundi pati ang pakiramdam ng lahat. Napaalis sa pwesto ang kapatid ni Aling Clea dahil sa pagbabaliwala nito sa mga reklamo nila. Samantala, si Aling Clea naman dinala sa ospital. Matapos yon, nakulong rin ito kahit naghihirap pa rin sa pangkukulam na ibinigay ni Aling Ramona. Hindi siya nakatakas sa batas. Sa dami ng mga napinsalang ginawa niya, hindi sapat na kabayaran ang pagkakakulong lang sa kanya. Ilang buwan matapos yon, nakatanggap ng napakagandang regalo ang mag-asawa. Gilbert! Gilbert! Ano? Anong nangyari? May daga na naman ba? Ano? Asan? Walang daga, ano ka ba? Pero eto, basahin mo. 2 guhit? Ibig bang sabihin nito? Oo, tatay ka na. Magkakaanak na tayo. Wah! Tatay na ako. Lalo akong magsisipag para sa inyo. Teka, tatawagan ko muna sila mama. Unang apo nila yan. Panigurado ko, uuwi sila dito. Teka lang naman, huwag muna. Magpatingin muna tayo sa OB para naman masigurado natin. Oo, tama. Para kung talagang buntis ka, makakuha na rin tayo ng mga vitamins mo. Bawal ka na sa matatamis at sa makolesterol. Huwag ka na munang kakain ng mga ihaw-ihaw. Opo, alam ko yun. Ano, tara na, magpa-check up na tayo para makita natin si baby. Oo, sige, tara. Minsan, ang pinanghahawakan natin para hindi masaktan, siya rin ang sumisira sa atin at sa iba. Hindi lahat ng bagay na ayaw bitawan ay dapat itago. May mga bagay na kailangang itapon kahit masakit, lalo na kung nakakasama na. Dahil kung hindi lang naman sarili natin ang masasaktan, pati ang mga taong walang kinalaman. Ang simpleng ugali ng pagiging makalat o matigas ang ulo kapag pinabayaan ay pwedeng makaapekto hindi lang sa sarili natin, kundi pati sa ibang tao. Ang kawalan ng pakialam sa iba ay nagdudulot ng mas malaking problema tulad ng sakit, galit at pagkawala. Alam naman natin na may pinagdadaanan ng bawat tao at may mga sugat na hindi nakikita na nakakaapekto sa kanilang ugali. Kaya mahalaga ang pagiging responsable sa sarili at maging sa kapwa. Kayo, ano bang kwentong kapitbahay nyo? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, baka pwede naman kayong mag-like and subscribe para maging updated sa iba pang mga stories. Mag-iwan na rin kayo ng comments. Maraming salamat po. Kita-kits sa next upload.